Nagbabalik po ang SONA 2015. Ang pagkakaroon ng malusog na populasyon ay isang hakbang tungo sa isang maunlad na bansa. Kaya naman naging ng Administrasyong Aquino ang pagpapababa ng bilang ng mga inang namamatay habang nagbubuntis at ang pagkontrol sa paglobo ng ating populasyon. Ito ay sa pamamagitan ng Responsible Parenthood and Reproductive Health Act of 2012. Ang tulong na hatid ng naturang batas, alamin natin mula kay Christine Santos. Bawat araw, tinatayang 11 babae ang namamatay dahil sa komplikasyon dala ng panganganak. Ayon kay Health Secretary Janet Garin nitong 2013, naitala ang pagtaas sa fertility rate ng mga kabataang edad 15 hanggang 19 na pumalo sa 57%. Iginiit ni Garin na ang dahilan ng pagtaas ng bilang ng mga kabataang nabubuntis ay ang kakulangan sa kaalaman tungkol sa safe sex at family planning. Ayon din sa Department of Health, umabot sa 500,000 induced abortions ang sinasagawa sa Pilipinas taon-taon. Upang masolusyonan ang mga isyong ito, isinulong sa Kongreso ang pagpasa sa Responsible Parenthood and Reproductive Health Act of 2012. Sa kabila ng mga positibong layunin ng panukalang batas na ito, humarap ito sa kabi-kabilang pagbatikos lalong-lalo na mula sa mga relihiyosong grupo. Kabilang dito ang Simbahang Katoliko. Ikinatatakot ng mga obispo na dadami ang kaso ng sex kapag naisabatas ang panukala. Mahigpit ding tinututulan ng simbahan ang paggamit ng artificial contraceptives na kabilang sa probisyon ng Responsible Parenthood Bill. Tanging ang natural na pamamaraan sa family planning lamang ang pinapaboran ng simbahan. Tutol din dito sina Senate President Juan Ponce Enrile, Majority Leader Vicente Soto, Senators Gregorio Nasan, Aquilino Pimentel III, Antonio Trillanes IV at Manuel Villar dahil pinapaboran umano ng batas na ito ang aborsyon at same-sex marriage sa bansa. Ngunit dinipensa nito ng mismong otor ng nasabing batas na si Albay Representative Edsel Lagman. Ang Responsible Parenthood Bill ay hindi pabor sa pagiging legal ng aborsyon. Isa rin si Senadora Pia Cayetano sa mga sumusuporta sa batas na ito. Nanindigan si Cayetano na kailangan ng bansa ang RH law upang mabawasan ang bilang ng mga hindi inaasahang pagbubuntis, maternal mortalities at maging ng aborsyon. Samantala, kinokondena din ang Responsible Parenthood dahil umano sa pagiging unconstitutional nito. Ayon kay Soto at Pimentel, taliwas ito sa pro-life constitution ng bansa. Patuloy itong pinagtalunan sa Kongreso, siyensya laban sa relihiyon. Ngunit noong August 2012, nahikayat ni House Speaker Sonny Belmonte ang mga miyembro ng kapulungan na magkaroon ng botohan kung dapat o hindi na dapat ituloy ang debate sa noon ay panukalang batas. August 6, 2012, isang araw bago ang botohan, pinulong ni Pangulong Aquino ang mga miyembro ng mababang kapulungan sa Malacanang upang hikayatin ang mga ito na pumabor sa terminasyon ng mga debate sa Responsible Parenthood Bill upang magpatuloy na ang proseso sa period of amendments. Nobyembre 26 nang magsimula ang period of amendments, halos 4 na buwan matapos itigil ang debate sa panukalang batas. Matapos maipasa ng mga kongresista sa mababang kapulungan ng Responsible Parenthood Bill, minarkahan na ito ni Pangulong Aquino bilang ang naturang hakbang ay hudyat ng Pangulo sa mga kaalyado niya sa Kongreso na tiyaking maipapasa ang panukalang batas bago pumasok ang 16th Congress. Sa isang makasaysayang botohan, ipinasa ng 2 sangay ng Kongreso ang Responsible Parenthood Bill sa kabila ng mahigpit na pagtutol dito ng Simbahang Katoliko. 2 araw lamang matapos makalusot sa ikatlo at huling pagbasa sa 2 kapulungan ng Kongreso, inaprubahan na ng Bicameral Committee ang panukalang batas. Matapos ang ratifikasyon, kinumpirma ng palasyo ang paglagda ni Pangulong Aquino sa Responsible Parenthood Bill upang tuluyan itong maging isang batas. Ngunit hindi pa dito natapos ang usapin ng batas. Ipinahinto ng Korte Suprema ang implementasyon nito dahilan sa mga petisyong kumekustyon sa constitutionality nito. Sa pinal na desisyon ng Korte Suprema, idineklara nito na constitutional ang Responsible Parenthood Law maliban na lamang sa 8 probisyon nito.
Naglaan ang Department of Health ng 1.7 billion pesos ngayong taon para sa implementasyon nito. Ang Responsible Parenthood and Reproductive Health Law ay inaasahang makapagbibigay ng reproductive health services, kabilang ng mga natural at artificial na contraceptives sa publiko. Isinusulong din nito ang pagbibigay ng mas mabuting maternal care, mga aral sa pagiging mabuting magulang at puro sa kabataan ng mga sexual at reproductive na usapin. Naipasa ang RH Law, isa sa mga pinakamahalagang batas sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Aquino. Para sa SONA 2015, Christine Santos, Telebisyon ng Bayan. Maliban po sa kalusugan ng mga ina, prioridad din ng Administrasyong Aquino ang pagsugpo sa mga sakit dulot ng paninigarilyo at pag-inom ng alak. Naging mahalagang sangkap dito ang pagsasabatas sa pagpataw ng mas mataas na buwis sa alak at sigarilyo o ang Sin Tax Law. Ngunit hindi lamang ito simpleng batas para sa kalusugan ng mga may bisyo nito, kundi pati na rin sa iba pa nating mga kababayan na nangangailangan ng dagdag na tulong pinansyal para sa kalusugan. Ang estado ng pagpapatupad ng Sin Tax Law at mga naibigay nitong tulong, alamin natin sa report na ito. Nitong March 18 lang, tinanggap ng Pilipinas ang Bloomberg Philanthropies 2015 Awards for Global Tobacco Control sa ika-16 na World Conference on Tobacco or Health sa Abu Dhabi. Kinikilala sa natatanging award na ito ang Department of Finance at Department of Health dahil sa kampanya at implementasyon para masugpo ang paggamit ng sigarilyo o kung hindi man ay mapataas ang koleksyon ng buwis mula sa mga ito. Buwis na ginagamit ngayon ng pamahalaan para masuportahan ang mga mahihirap sa kanilang medikal na Sin Tax. Mula nang maiakda at maging ganap na batas ang Republic Act 10351 o ang Sin Tax Law, batas na nagpapataw ng mabigat na buwis sa mga sigarilyo at alak o nakalalasing na inumin. Malaki nang naiaambag ng Sin Tax kung paano tutugunan ng pamahalaan ang mga pangangailangan sa kalusugan ng ating mga kababayan. Sa panahon ng Administrasyong Aquino, naisabatas at sinimulang i-implementa ang Sin Tax. Noong 2013, nakakolekta na agad ng 51.12 billion pesos ang Bureau of Internal Revenue at noong 2014, muli itong nakakolekta ng 50.18 billion pesos. 0.39 billion mula sa sigarilyo at 10.79 billion mula sa mga alcoholic beverage. Ngayong taong 2015, target ng BIR na makakolekta ng 50.63 billion pesos sa Sin Tax, 33.52 billion pesos sa tobacco products at 17.11 billion pesos sa mga nakalalasing na inumin. Para maabot ito, inilunsad na nga noong July 20 ang pag-iimprenta ng mga high-security internal revenue stamps na obligado ng ididikit sa mga alcohol products gaya ng mga tax stamps na nasa mga pakete ng sigarilyo. Ayon sa BIR, patunay lamang ito na hindi ng International Tax and Investment Center na napupunta lang sa smuggling ang dapat nakitain ng pamahalaan sa excise tax. Lumalabas kasi na sa pamamagitan ng BIR at ng Bureau of Customs, nahaharang at napapatawan ng kaukulang buwis sa mga imported cigarettes at imported alcoholic beverage oras na makapasok sa bansa. Taliwas sa report ng Oxford Economics na nangunguna daw ang Pilipinas kung saan 34.5% umano ng mga sigarilyo sa ASEAN ay dito napupunta sa pamamagitan ng smuggling. Sa katunayan, napigilan na rin ang consumption sa mga imported cigarettes dahil simula noong March 1, mahigpit na na ang pagbebenta ng mga imported cigarettes sa merkado at tanging ang mga locally manufactured na lang ang papayagan. Layon ng Sin Tax na mabawasan ang tobacco dependency ng Pilipino. Sa mga alcoholic beverage, layunin din ang pagpapataw ng mabigat na buwis sa mga nakalalasing na inumin ay ang maibaba ang ranking ng Pilipinas. Sa isang pag-aaral kasi ng Euromonitor noong 2012, pangatlo daw ang Pilipinas sa mga mahihilig uminom. Nangunguna ang South Korea at Russia habang binubuo naman ng Thailand, Japan, Bulgaria, Ukraine, Slovakia, Brazil, USA, Czech Republic at Germany ang top 12 sa mundo. Ang maitaas ang antas ng kalusugan at maitaas din ang koleksyon sa buwis na magagamit sa pagtugon sa pangangailangan ng mga mahihirap ang tunay na pakay ng Sin Tax. Para sa SONA 2015, George Bandola, Telebisyon ng Bayan.
Samantala, dumako naman po tayo sa batas ng pambansa kung saan gaganapin ang SONA 2015 ng Pangulo at kumuha tayo ng update mula sa aming kasamang si Ria Fernandez kaugnay na rin ang pagbubukas ng sesyon ng Kongreso. Magulat aming kasamang si Ria live. Ria? Yes, Princess. Magandang umaga. Kanina nga ay naglilibot-libot tayo dito sa premises ng Batasan. Sa North Wing, meron na tayo mga nakikitang mga tao, nagsisidatingan na sila. At syempre doon nga kami naka-standby yung media. Tapos dumako naman tayo sa South Wing ng Batasan Complex kung saan mamayang alas 4 hanggang alas 5 ng hapon pagkatapos nga ng talumpati ni Pangulong Aquino ay idadaos naman yung cocktail. So doon po yung mga sila Pangulong Aquino, lawmakers at iba pang mga dignitaries at diplomatic corps, doon sila naka-standby. Samantala, mamaya-maya mga 15 minutes from now, 10 o'clock a.m. ay magkakaroon po tayo ng joint session. Ito po ang joint session ng Senado at Kamara de Representantes at pangungunahan ni Senate President Franklin Drilon. Doon sila sa Senate, sa Pasay. At syempre dito naman sa Kamara de Representantes ay si House Speaker Belmonte. At isa sa mga mapapag-usapan nga nila yung paggawa ng resolusyon na nagsasabi na we are ready to listen or to hear the State of the Nation address of Pangulong Aquino na mangyayari nga mamayang alas 4 ng hapon. At Princess, kanina ay nakapanayam natin yung tagapangulo ng SONA 2015 Committee on Programs, Scenario and Plenary Support, Deputy Secretary General Artemio Adasa Jr. At nakausap nga natin siya tungkol doon sa detalye ng programa kasi little did we know na hindi lamang haharap si Pangulong Aquino mamaya sa mga mambabatas at harap nga rin siya sa nationwide ito at ang alam nga lang natin magbibigay siya ng talumpati. But before that, marami pa palang mga mangyayari at very briefly lang daw yon. So mga 3:30 darating dito si Pangulo, sabi niya Attorney Adasa, and exactly 4 o'clock ay sisimulan na nga ni Pangulong Aquino ang kanyang ika-6 at huling State of the Nation address. So yan muna ang ating pinakahuling update mula rito sa Batasan Complex. Maraming salamat sa iyo, Ria Fernandez. Samantala, para bigyan naman tayo ng mga dagdag na impormasyon at updates ukol sa mga programang pangkalusugan ng gobyerno, makakasama natin ngayon ang Executive Director ng Commission on Population na si Dr. Antonio Perez at si Dr. Israel Francis Pargas, ang OIC Vice President ng Corporate Group Affairs ng PhilHealth. Magandang umaga po sa inyo, gentlemen. Magandang umaga, George, Vivian at Princess. Opo, unahin ko na po kay Antonio Perez. Sir, marami pong magtatanong. Meron pala tayong Population Commission. Paano po ba, ano po bang ginagawa ninyo dito sa pagkontrol ng ating populasyon at kung hindi man, magkaroon ng matalino ngunit maraming populasyon? Well, ang Population Commission ay 45 years nang nagtatrabaho para sa population management, hindi population control. Meron kaming population management program na 4 ang pangunahing programa. Yung isa, responsible parenthood and family planning. Yung pangalawa, adolescent. Pangatlo, yung gender and development. At ika-4, yung tinatawag namin population development. Pero palagay ko, ang pinakamahalaga sa ngayon, yung trabaho namin sa responsible parenthood and family planning. Dahil nakikita namin sa pamamaraan ng pagpapababa ng tinatawag na unmet need for family planning, ma-attain ng pamilyang Pilipino yung ninanais nilang pag-unlad, pagbigay ng sapat na suporta sa mga anak, at yung kabuuang kaunlaran ng ating pamayanan. Yes, Doc Perez, sa mga layunin ng Administrasyong Aquino, itong pagpababa ng bilang ng mga ina na namamatay sa pagbibigay ng giving birth, ano po? Yes. Paano po nakatutulong ang POPCOM dito? Ang isang malaking intervention para bumaba ang bilang ng mga babaeng namamatay sa panganganak ay ang pagbibigay sa kanila ng serbisyo tungkol sa family planning. Kapag ang kababaihan
na gusto mag-family planning ay nabibigyan ng serbisyo, bumababa ang mortality rate ng kababaihan. Ang nakikita namin sa ngayon dahil sa mga halos 1/3 ng kababaihang 15 to 49 ay naghahanap ng tamang paraan sa family planning. Yung iba lang sa kanila, hindi scientifico yung paraan. Yung iba ay talagang walang paraan na ginagamit. Kung kaya, kahit ayaw nilang mga anak pa o gusto nilang magkaroon na ng limitasyon sa bilang ng anak, ay nagbubuntis pa rin sila. Kaya layunin namin sa programa, lalo na ngayon sa Responsible Parenthood and RH Law, na mabawasan yung bilang ng kababaihang naghahanap ng ganito. At yung batas sa tulong ng local government unit ay mapapatupad natin upang mabawasan ang bilang na kulang ng serbisyo. Alright, Doc Perez, meron po tayong mga problema din na kinakaharap, lalo na po itong teenage pregnancy. Paano po ba natin ito natutugunan? Dahil kahit na po may mga binibigay po tayo ng mga program regarding this, especially po may mga sex education din na pinapairal sa iba't ibang mga eskwelahan, maging po sa mga seminars. Parang ngayon po, mas lalo pa rin dumadami itong teenage pregnancy. Ano po ba yung hakbang na ginagawa natin dito? Yes, may dalawang lumabas nung nakaraang taon. Yung una, yung Young Adult Fertility Survey. At pinapakita rito na halos isa sa bawat 3 kabataang 15 to 19 years old ay nag-engage na in premarital sex. At ang resulta ng pag-premarital sex na walang proteksyon o kulang ang kaalaman tungkol sa family planning or pag-control ay nagre-result ito sa pagbubuntis. Kaya nakikita namin isa sa bawat 10 kabataang babae na 15 to 19 buntis na or may anak na. Nung lumabas ang Demographic Health Survey ng 2013, napatunayan yung ganitong ebidensya. Kaya napakalaki ng pangangailangan ng ating kabataan para sa kaalaman tungkol sa comprehensive sexuality education. Kaya tamang-tama lang na ini-implement ngayon yung RPRH law. Dahil dito sa RPRH law, sinasabi na mula grade 5 pataas, dapat may comprehensive sexuality education na ma-receive ang ating kabataang babae. Babalikan din natin si Dr. Samantala, tanongin ko lamang si Dr. Pargas. Sir, marami po napaka-significant ng mga law, yung mga batas na naipatupad dito sa Administrasyong Aquino, yung expansion of PhilHealth coverage sa mga 4Ps beneficiary, yun pong expanded PhilHealth para sa mga senior citizen. Mukhang marami po talaga ang inyong gagawin. Paano nyo po ito i-implement sa lalong madaling panahon? Lalong-lalo na yung bagong naging batas ng expansion of PhilHealth coverage to senior citizens. Yes, good morning George, and of course to Vivian and Princess. Actually, napakaganda ng mga batas na yan kasi itong mga batas na ito ay nagsisigurado na ang Pilipino ay maging miyembro, lalong-lalo na ang mahihirap. No? For now kasi, ang nag-identify ng ating mga mahihirap na nabibilang sa National Housing Targeting System for Poverty Reduction, ito ang DSWD, no? Sa ngayon, in 2015, actually, nakapaloob dito around 15 million families ang kailangang ma-enroll dito. At this would constitute around 45 to 46 million Filipinos. At yan, basta kayo po ay nasa listahanan ng tinatawag ng NHTS, automatic member na po kayo. And of course, bago nagtapos ang taon ng 2014, ito nga yung pagkakaroon ng amendatory law sa Expanded Senior Citizens Law na sinasabi na bawat senior citizen ngayon ay automatic member na ng PhilHealth except for those who are currently members na in some of its program sectors. Sa ngayon po, because of that, ay talaga namang ang ating mga nakakatanda at ang mga senior citizen at ang kanila pong Office of the Senior Citizens Affairs very active para masigurado na ang lahat ng senior citizen na hindi pa miyembro sa PhilHealth ay maging miyembro na. Kaya nga po naging kapartner na rin natin dito ang OSCA. Pero gusto ko rin i-clarify, George, na kung halimbawa ang ating mga senior citizen ay nangangailangan na ng gamutan at sila hindi pa registered sa PhilHealth, hindi po nangangahulugan na hindi sila makakakuha ng benepisyo kasi ang kinakailangan lamang naman nila
ay nasa ospital na ay yung kanilang senior citizens ID or any ID ng government na meron pong edad or PETSA at yung aming PhilHealth member registration form, and right there and then makakakuha na sila ng benepisyo. So ito is an active way of making them actually a member already of PhilHealth. Sir, ang PhilHealth po ay patuloy na pinalalawak ang serbisyo na binibigay po nito sa ating mga kababayan. Sa ngayon po ba, ano-ano na po yung mga sakit na covered po nitong PhilHealth? Yes, oo, Vivian, napakalaki na po at dahil dito ay napakarami na rin po nating benepisyo. Actually, for as of June 2015, we are covering about 88% of the population for 2015. No? That's around 89 million Filipinos. At dahil po dito, meron na tayong mga benepisyo. Unang-una, yung ating outpatient benefit package kung saan doon po yung ating primary care benefit. Ito po yung ating check-up na tinatawag or tamang serbisyo sa kalusugan ng pamilya. Ito yung ating outpatient primary care benefits. Meron din po tayong mga outpatient benefits kung saan ito naman yung mga minor surgical procedures. Yes. Dialysis, chemotherapy, radiotherapy, even cataract operations. Mga operasyon po na hindi na kailangang ma-hospital or ma-confine, binabayadan natin yan sa PhilHealth. And of course, inpatient benefits na kung saan for medical illnesses, meron tayong around 4,600 cases na binabayadan. At sa surgery po, mga around 4,500 case rate procedures na binabayadan. And just most recently, of course, yung pong ating coverage for special benefits like catastrophic illness, which we call a Z benefit. Ito yung mga sakit na sa tingin natin ay catastrophic financially and medically at ito po ay binibigyan natin as a special benefit package. Alright, Doc Pargas, mabilis lang po, no? Kasi ang ating mga kababayan sa Mindanao, meron din pong concern regarding dito sa PhilHealth. Kasama din po ba sila dito? Sakop din itong mga benefits na ito when it comes to if approved na itong Bangsamoro entity at may pagkaloob ito sa Mindanao? Yes, oo, yes, Princess. Yun naman po ang mandato ng PhilHealth, no, bawat Pilipino miyembro. And of course, lahat po ng ating mga kapatid dyan sa atin po sa Mindanao ay miyembro po ng PhilHealth. And particularly, pagdating dito sa Bangsamoro, yun pong ating programa, yung sa Yahatra Bangsamoro, ito po ay isa sa ating programa na kung saan ay sila ay kasama automatiko ng miyembro ng PhilHealth. Kasama rin po yung tinatawag nating pamana. This is the overarching framework for our peace initiatives. At ito po ay automatic ng PhilHealth itong ating mga kasamahan na nandito. Okay, maraming salamat po sa inyo, Drs. Antonio Perez and Dr. Pargas ng PhilHealth at ng Population Commission.